I don't know. Papunta ka. Bakit? Alright. Ito yung tinatawag na katidra. Right? Katidra is the chair of the archbishop or the bishop itong gilid ng loob. Okay? Yung bishop, yung kanyang power of being the bishop or archbishop, nandyan sa upuan yan. Okay? Yung makikita mo nga doon, parang coat of arms, yun yung symbol of power ng obispo. Okay? Yung itong Manila Cathedral has been established 1500s. Okay? Dalawang beses o tatlong beses ata, I'm not sure kung dalawa o tatlong beses nang giniba o nagiba dahil sa earthquake at sa World War II. At ever since World War II, hindi pa ito nabago. Yun yung relic ng Immaculate Conception. We call that as pulpit. Nung araw, pag nag-serve naman tayo, doon tumatayo. At walang microphone. Tayo doon tumatayo. Yung ibang simbahan, makikita nyo nasa gitna yan, nasa likod, para nagiging lahat ng tao. Okay. Sa ilalim nito, nakita nyo doon, ang tawag doon, cryptory. Okay. Nandyan, mga bangkay, kaibigan, ng naging obispo ng Archdiocese of Manila. Ang dami yung sir, may sarado doon. Ang dami yung sarado ngayon eh. Nandiyan si Jaime Cardinal C. Alright? Oh, Steve. Dito tayo. We call this the minor basilica. Okay? This is not just a church, this is a basilica. And we call this structure as what? That's the dome, yeah. That's a dome. Actually before. You call it, why do you call it dome? Kasi pa-curve pa tabi. Okay. No, the idea of the dome is the, ang tawag doon? The dome is the haven of God. Okay? Tahanan ng Diyos. Nakita niyo yung apat na pillars na yan. Nung araw sa Jerusalem, ang symbol ng apat na yan, yung four evangelists, Matthew, Mark, Luke, and John. Okay? Pero yung ganon, okay? Yung ark na ganon, ang ibig sabihin mo, haven of God. Nakasulat, di ba? Ilalim. Nakasulat, Pulcra es Maria et Macula Originalis non est inte. Ibig sabihin, Mary conceived without sin. Or simply because Immaculate Conception. That's Latin. Alright? Let's go. Saint yan sa dito. Siya si Blessed Virgin Mary. Siya ang patroness. Dito po. Nung araw, we call it confessionary o confessionary. Kumabasang daan, penitent ng mga salitong tao. Idea dati, nahihiya tayo sa kasalanan ginawa natin. Kaya hindi tayo nagpapakita sa tao. Pero ngayon, mas maganda yung idea na tinatanggap mo nagkamali ka, nagkasala, kaya harapan kayo ng puso ko laban. Alright? Kailangan may video, wag lang sa... Okay. We call it as the Jubilee Cross. Yung Jubilee Cross, ginamit ko noong year 2000, nung World Meeting of Families. Tatandaan yung kanta na... Jubilee song. No, not the Jubilee. Yeah, the Jubilee song. Jubilee year, hindi. Relic sir yun. Yung... It's the time to give thanks to the Father, Son, and Spirit. Jubilee Cross. So ano yung nasa gitna? Itong nasa gitna, it's the relic. That's a good question. Nasa gitna is a piece or a relic of the original cross of Jesus Christ. Wow. Kapraso lang. So, ang sabi nila pag umawak daw dito at taimtim na nagdasal, will be given plenary indulgence. Kung talagang taimtim. Pag sabi yung plenary indulgence, kapatawaran sa lahat ng kanyang kasalanan. Wow. So maybe later on, kapag gusto nyo kayo lang magdasal, you can pray. Ba't nagka-crack to sir? Ay? Kasi kahoy lang siya. Sabay-sabay. Iniikot yan dati sa iba't ibang parokya. Masyadong mabigat yung tao rito. Las Piñas. Hindi balance. Hindi kasi nagdasal. Sana to. Possible bang makuha? Malalaki yung tao rito kaya nagka-crack. Hindi, bigatin. Construction. Buong bayan ng Manila Cathedral noong 1940.
siya binabago. So, bilangin niya 1958, 2011, ilang taon? Yan ang taon ng Manila Cathedral. Dito tayo. That's the history of the Manila Cathedral. Oh, the five organs. Ito si Cardinal Sin, una siya maging Archbishop of Manila. This was on March 19, 1969, 1970. And the rest will be all explanatory. Alright? Ito tayo, pwede kayo dito. May video mo? Dati yung Pasig, hindi siya diocese. Yung Pasig dati under the Archdiocese of Manila. So hindi siya diocese, ibig sabihin yung namumuno sa ng obispo ng Metropolitan Manila. Ngayon dinivide na kasi dito sa diocese. Ito ang tawag dito, baptistry. Okay? Dito binibinyagan yung mga bata. Hindi yung katulad ng idea na ngayon ang ginagawa natin doon na mismo. Ang tawag dyan, font. Yan, inaangat yan. Baptismal font. Side altar din ang tawag dyan. Sa mga itong side altar, kasi dati, pag konti lang nag-iisa, sa gilid lang ginagawa yung isa. Alright? Side altar. Kaya pala may mini church na. Ayun. Anong tawag? Anong tawag? Dapat sa lahat ng ating sa uli naman kasi Peter is the first pope, okay? And he is also, okay, sabi ng Jesus Christ, diba, on this rock I will build my church, and that is Peter. Kaya may ganun. Right? I think this structure, yung mga pillar na yun, is Gothic. But this Manila Cathedral is combination of different artistic styles. We call that pipe organ. Kaya ba? Ito? Hindi mo kaya. Pipe organ. Pipe organ. Why pipe? It's a pipe. Ano naman? No. Yeah, that's a good question. In Las Piñas, there is bamboo organ. In Pasig, we have that pipe organ from Belgium. Okay, Pasig Cathedral, nakita niyo, pero hindi ganun kalaki. Nasa gilid ng simbahan. Alright. Lapien. Tapos, sila pala mga Vietnamese na John Paul II gave it. Cardinal Sin. Pinsan pala kami ng Sige. The premier church and the premier cathedral. Kaya yung unang simbahan sa Metro Manila, kaya kailan tayo cathedral, sila, ito yung sinasabi ko. Yung kauna-unahan, pinagmunan ng simbahan natin, dahil tayo ay sinakop ng Espanyol, natural, galing sa Mexico. And then Manila. Tayo 1588. Sa Espanyol sila sumakop sa atin, di ba? History, 300 years after. Kung makikita nyo, ang Pasig ay nandito. Baby, noong 2003 na. Naging katedral. Yan yung mga katedral sa buong Pilipinas. Meron tayong 15 archdioceses, 56 dioceses, 6 prelature, 1 apostolic vicariate. All in all, we have 85 centers of Catholic faith.
diocese, yung mas maliit sa archdiocese. Alright? Gotcha? Ano? Tara na? Ito yung sinasabi ko kanina, kids. Manila Cathedral has evolved. Originally, 1581 pa siya pinatawag. Evolved into